Sige po. Good morning po sa ating lahat. Sige po, tayo po ay mag-umpisa na sa ating sa panumbahan natin. Ayan, sige po, tayo po ay manalangin. Diyos aming Ama, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, kami ay sinamahan mo, Panginoon, sa sambahan ito, Panginoon, para ikaw ay purihin at sambahin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. At kami ay sinamahan mo, Panginoon, Lord God. Inising mo kami, Panginoon, upang kami ay sasamba sa iyo, Panginoon, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa panibagong umaga, Lord God. Panibagong lakas, Panginoon, Lord God. At ikaw po, Lord, ang aming makasama, Panginoon, sa aming panambahan ito, Lord God. Lord, hindi po hadlang, Panginoon, na kami ay kakaunti, Panginoon, Lord God, upang magpuri sa iyo, Panginoon, Lord God. Ikaw po, Lord, ang aming maitaas sa panambahan ito, Lord God. Samahan mo lang po kami, Panginoon, hanggang sa kami ay matapos po, Lord. Ikaw po, Lord, ang aming kasama, Panginoon, sa aming panambahan ito, Lord God. Ikaw ang aming papupurihan, Panginoon, Lord God. Salamat, Panginoon, at ikaw, Panginoon, ang sumasama sa amin, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, Lord God. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang aming gawain ito, lalo na po sa maghahayag ng salita mo, Panginoon, Lord God. Salamat sa aming pastor na maghahayag. Itago mo po siya, Panginoon, sa iyong likuran, Panginoon, para ito ay maihayag niyang maigi ang iyong salita, Panginoon, na maiabot sa amin, O Lord God. Magamit namin ito, Panginoon, sa aming pamumuhay, Panginoon, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, at i-bless mo rin po, Panginoon, ang mga operatory at testimony, Panginoon, sa umaga nito, Lord God. Samahan mo po sila, Panginoon, Lord God. At sila ay magpasalamat, Panginoon, sa ginawa mo, Panginoon, sa isang linggo, Panginoon, Lord God. Na sila, Panginoon, ay sasamahan mo, Panginoon, Lord God, sa panambahan ito, Lord God. Lord, ang aming mga kapatiran na wala pa po, Panginoon, Lord God. Dalhin mo po sila, Panginoon, sa panambahan ito, ang kanilang mga panyapak, Panginoon, Lord God. Maraming salamat. At Lord God, i-bless mo rin po, Panginoon, ang music team, Panginoon, Lord God, sa kanilang pangunguna, Panginoon, para ikaw ay sambahin, Panginoon, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, Lord. At Lord, samahan mo kami, Panginoon, hanggang sa kami ay matapos, O Lord God. Ibinabalik ko po, Panginoon, ang papuring pagsamba sa tanging pangalan mo. In Jesus' name we pray. Amen. Magpapatotoo ka ba? Wala na magpapatotoo. Amen. Praise the Lord. So, first of all, maraming salamat sa ating Diyos na buhay at patuloy na binigyan tayo ng hininga. Amen. Sa tuwing tayo ay gumigising sa umaga, it's a blessing dahil binigyan niya tayo muli ng panibagong buhay. Amen. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil kahit anong mga nararanasan natin struggle sa ating buhay, ay patuloy na nandiyan ng Panginoon at patuloy na sinasamahan tayo. Amen. Huwag lang tayong susuko sa labanang ito dahil ang Diyos naman ay nandyan lang para tugunin ang lahat ng ating pangangailangan. Amen? Ano man ang struggle mo, finances man yan, ano mang klaseng problema, kayang-kaya ng Lord. Amen? Pagdadaanan lang natin ang lahat ng bagay.
Pagsubok lang yan. Amen. Tapakan mo ang lahat ng problemang yan. Amen. At ibigay mo sa Panginoon sapagkat wala pong imposible sa Diyos dahil ang Diyos natin ay tunay na buhay at tunay na makapangyarihan sa lahat. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon at sa ilang taon na ako sa LOT. I start 2003, April 2003. So, almost 20 years. So, 20 years ng paglilingkod ko, ups and down, huwag tayong bibigay. Amen? Kasama natin yan sa paglilingkod. Amen po ba? Kung ano man ang mga pinagdadaanan mo, marami ka mang problema o naririnig sa mga kasamahan mo sa church, nakakatisod man sila. But then, isa lang yan na pagkikis-kis sa'yo para patunayan mo na, mapatunayan na ang Diyos ay tunay na Diyos na mabuti at tapat kailanman. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon at sama-sama tayo hanggang sa kanyang pagbabalik. Amen? Amen. Amen. Walang tatalikod. Amen. Go lang tayo ng go at i-focus natin ang ating paningin sa ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sa Diyos ang papuri. Thank you. Thank you kay Sister Stella sa kanyang buhay. Ako po ay magpapasalamat lang dahil sa dinagdagan ng magganap ng Thank you po. Birthday din Ate Jessica. Lord, at ako ay nadagdagan na naman ng tao na eto, salamat at hindi po ako nagkakasakit. Yun po, malaking pasasalamat na po. Hindi po ako nagme-maintenance. Amen. Salamat sa Kanya. Kasi lagi tayong binibigyan ng palakasan. Kahit merong problema, ito ay dumadaan lang, kaya ano sa problema na yan. Kaya malaking pasasalamat ko sa Kanya kasi nga hindi ako pinabayaan na marami pong kasing may mga edad na dahil nagme-maintenance na. Ako po na yung akong pasasalamat ko, wala akong maintenance pa. Yun, salamat kay Lord. At sino pa po? Ayun, nag-birthday. Happy birthday to you! Ayun, salamat po sa ating Diyos na buhay dahil habang nagdagdagan ng ating edad, lalo tayong naging beauty. Pagka kay Lord tayo, kahit ano ang pagsubok, ayan ang ating kalakasan, binibigay ni Lord. Bibigyan niya tayo ng pagsubok para lagi tayong may in love sa Kanya. Di ba? Ang pag-ibig ni Lord ang nagpapalakas sa atin. Yun, taon-taon na wag lang natin pansinin yung edad na yan, edad lang yan. Basta na kay Lord tayo. Tayo ay lumalakas at binibigyan niya tayo ng biyaya ng pag-ibig sa Kanya. At pag nagmamahal tayo kay Lord, lagi tayong blooming. Di ba? Amen? Ayun, yun, salamat kay Lord sa panibagong araw ng buhay ng pamilya ko at ako. Iningatan niya kami sa magdama. Yun ang malaking kayamanan na nare-receive ko araw-araw kay Lord. Kaya, yun, ang pagsubok ay kumapit lang tayo ng kumapit kay Lord dahil ganyan daw pag naglilingkod tayo sa Kanya. Ganyan talaga ang pagsubok, nandyan talaga. Lagi talaga tayong itatrayan talaga ni Lord. Kasi hindi naman niya tayo bibigyan ng pagsubok na hindi natin kaya. Pagsubok ay ang natin, sandigan natin si Lord. At yun, pasalamat kay Lord at kahit ang dumadaan na pagsubok, andito lang talaga tayo, malakas lang talaga tayo, lagi tayong nananalig kay Lord. Dadaanan lang natin yung pagsubok na yan dahil ang pagsubok ay yan, lang ng kaaway yan. Ang kaaway ay nandyan lang lagi, nang bumubulong, laging sumisingit. Kaya lagi tayong kumakapit kay Lord. Maraming salamat Lord sa kung anong pagsubok. Andito lang po kami, hindi po kami bibitaw sa iyo Lord. Maraming pong salamat sa dagdag ng edad ko at nagiging beauty lagi. Thank you Lord. Salamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Salamat kay Lord at kasi pinapaganda tayo. Amen.
More birthday pa sa atin lahat. Sige po, tayo na po ay mag-umpisa na kasi tayo tanghali na. Tawagin po natin si Sister Stella. Amen. Praise the Lord. Isang malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Amen. Are we all excited today? Are we all excited? Amen. Isang malakas na sigaw at papuri sa Panginoon. Praise the Lord. Can we shout praise the Lord? Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. Amen. Hallelujah. Tayong lahat ay malayang sumamba sa Panginoon sa umagang ito. Amen. Amen. Sama-sama tayo magbigay papuri at sarangan sa ating Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. Sama-sama tayong sumigaw ng papuri. Praise the Lord. Hallelujah. Halina at sama-sama. Praise the Lord. Lord, naririto kami, Panginoon. Dahil nais namin, Panginoon, na sambahin ka. Nais namin, Panginoon, na pasalamatan ka. At nais namin, Panginoon, na bigyan ka ng mataas na kapurihan sa aming pong mga buhay. Salamat, Panginoon, dahil ikaw pa rin po ang Diyos na may kontrol ng lahat ng bagay sa aming pong mga buhay. Ikaw pa rin, Panginoon, ang may hawak, Panginoon, ng aming pong buhay, Panginoon. At hanggang ikaw ang nakalulok sa trono, Panginoon, Lord, panatakbo ang aming puso. Ipagtatanggol mo kami, iingatan mo kami, gagabayan mo kami, pagpapalain mo kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa daking lugar na ito na ikaw ang sinasamba, ikaw ang dinadakila, Panginoon, at ikaw ang pinasasalamatan. Bayaan mo, Panginoon, na sa lugar na ito, ikaw ay aming awitan, Panginoon. Hindi hadlang ang aming bilang, Panginoon, para ikaw ay maitaas. Hindi hadlang, Panginoon, ang anumang sitwasyon, ang mga problema, Panginoon, para hindi ka namin mapasalamatan, Panginoon. You are worthy to be praised, Lord. You are worthy to be praised. We exalt your name on high, O God. We exalt your name, O God, on high. And we thank you so much, Lord. You are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Thank you for your presence, oh God. Thank you, Lord, for your presence. Thank you for your awesome presence, Lord. Lord, salamat sa iyo, presensya na nasa aming kalamitan. Salamat sa iyo, Panginoon. Oh, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Panginoon, nagpapasalamat kami ngayon, Panginoon, dahil muli ay mapapakinggan ang iyong mga salita. Mga salita na nagbibigay ng kalakasan. Mga salita na nagbibigay ng buhay. Mga salita na nagbibigay ng pag-asa. Panginoon, punuin mo kami ng iyong mga salita. Punuin mo ang bawat isa, Panginoon, ng iyong mga salita. Upang sa ganun, Panginoon, kami ay tumatag. Upang sa ganun kami ay merong muling lakas na magpapatuloy. Upang nang sa ganun, Panginoon, maintindihan namin, Panginoon, ang buhay, paglilingkod, Panginoon, ay pinagpala mo. At salamat, Panginoon, meron kang gagawin sa mga oras na ito. Sa iyo po ibinabalik ang kapurihan, Panginoon. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Okay, so bago po tayo maupo ay kamayan natin ang ating mga katabi. Sabihin mo sa kanya, good morning
sa iyo. Good morning sa ating lahat. Morning po. So, yung mga iba daw po natin kapatiran, hindi mga sariling lakad, kaya tayo lang po. Mari po tayo makaupo sa biyaya ng Panginoon. Tayo lang po muna sa ngayon. Pero I do believe na ang mensahe ng Panginoon ay para sa iyo. Sabihin mo na para sa iyo. Para sa iyo. Para po sa ating lahat. Now, okay, so ako po, salamat ako sa Panginoon. Hindi ko in-expect na makapag-share po ako sa inyo ng salita ng Panginoon kasi nakasama po kami sa mission sa Talisay. At doon po sa Talisay, may dalawang tao po akong nakita na sabi ko, parang kahanga-hanga. Kahanga-hanga. Ang isa, nakita ko, sa edad niya pong, I think 76 years old. Para po makapunta po sa church, naglalakad po siya ng isang oras. Sabi ko, 76 years old, para makapunta ng church, naglalakad siya ng isang oras. Magbata-bata pa daw po, naglalakad po yun ng 30 minutes. Lakad na po, 30 minutes. Pero sa kanya, 1 hour po siyang naglalakad, papunta ng church, at siya po ang pinakauna sa church. At alam nyo, natutuwa po ako sa kanya dahil grabe ang kagalakan niya sa pag-attend sa church. Dahil sabi niya, nandun ang Panginoon, makakapakinig muli ako ng salita ng Panginoon. Excited siya na umattend ng church para masambahin ang Panginoon at para makapakinig ng salita ng Diyos. Sabi ko nga, sana all. Kasi minsan, the problem is yung ang lapit-lapit na nga natin sa church, late pang dumating, tapos parang walang dedication. Pagdating sa Panginoon, tandaan po natin pagdating sa gawain ng Panginoon, sa church ng Panginoon, ito ay hindi natin ginagawa sa tao, kundi ginagawa natin ito sa Panginoon. Pangalawa po, ang isa pa po sa nakita kong babae na nandoon ay yung bulag. Tapos kumanta po siya, sabi niya, hindi hadlang ang nawala siyang paningin para hindi bigyan ng kapurihan. Yes. Naiyak kami. Naiyak kami dalawa ni Pastora Ani kasi sabi ko, you're blind. Bulag siya. Tapos, sabi niya, hindi hadlang ang kawalan ko ng paningin para hindi ko mabigyan ng pangalan ng Panginoon. Kumanta po siya. Nung kumanta po siya, napaiyak po kami. Sabi ko, grabe naman ito. Isang 76 years old sa isang bulag na kung saan nandoon yung dedication pagdating sa ating Diyos. Sabi ko, sana Kasi tayo, kompleto tayo, may mata tayo, may ilong tayo, wala tayong problema. Pero pagdating sa pagbibigay ng kapurihan sa Panginoon, there is problem. Hindi natin mabigyan ng parangal ng Panginoon, pero itong bulan na to, nabigyan na po niya ng parangal ng ating po Panginoon. So, palakpan po muna natin ang Lord. Hopefully, na ito po ay makapagbigay po sa inyo ng inspiration yung dalawang bulag. And then, itong pag-aaralan po natin. Actually, nakaseries pa ako sa Tugigaraw. Pagdating sa tinatawag na spiritual alignment. Kasi maraming Christian na kailangan po talagang i-align. Hindi ka sa uwan. Kumbaga, wala sa align yung maraming Christian or wala sa hulog or pawindang-windang po yung buhay Kristiyano po nila. Kaya naman, dumating sa puso ko na ibinigay ng Panginoon sa akin yung ganitong klase ng topic. Nakaseries ko doon. Pagdating sa tinatawag na spiritual alignment. And hopefully, hindi po ito para patukan ka o sampalin ka ng salita ng Panginoon, kundi para mabigyan po tayo ng kaayusan sa paglilingkod po natin sa Diyos. Amen? Now, ang sabi po ng John chapter 1, verse 12, ay ito. Next slide.
Ang sabi rito ay ganito, yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God, children born not of natural descent, nor of human decision, nor of human husband will, but born of God. Sa susunod next slide, sa introduction po natin, ay makikita po natin ay yung ganito. Sabi niya rito ay, next slide, to all who receive Him. Sino po rito ang tumanggap sa ating Panginoong Hesus? Sa lahat tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesus. Sa pagkatanggap po natin sa ating Panginoong Hesus, dito ay hindi lang natin maiintindihan na nung tinanggap natin ang Panginoon, hindi ka lang iniligtas. Because po ba ito? Kaya nga, mapalad po ang isang tao na tumanggap sa ating Panginoong Hesus na hindi lang po siya iniligtas, hindi lang po siya dinukot mula doon sa apoy sa impyerno, na ibig sabihin dapat parurusahan tayo, di ba? Pero inalis na tayo ng Panginoon doon, iniligtas tayo ng Panginoon, at sabi rito, makikita po natin yung provision ng Diyos na, balik-balik lang, to all who receive Him, and to those who believe in His name, sa pamamagitan ng ating pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus, ang sabi niya sa pangatlong point, He gave the right. Binigyan tayo ng karapatan na tawaging mga anak ng Diyos. Ano ito ba? Kaya nga, ang isang tao, ewan ko kung bakit, tinatanggihan ng maraming tao ang ating Panginoong Hesus. Samantalang ang Panginoong Hesus ay ibinigay ng Diyos para sa ikaliligtas natin, para hindi po tayo mapunta ng impyerno. At dito, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa Kanya, binibigyan tayo ng karapatan. Ngayon, kung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, tinanggap mo siya, you have the right. Meron ka ng karapatan na maging anak ng ating pong Diyos. Ang sabi nito, hindi sa pamamagitan ng natural o pagkapanganak sa iyo or sa pamamagitan ng desisyon ng magulang mo, ang pagiging anak po natin ay but born of God. Amen po ba? Sa susunod na slide, benefits of becoming children of God. Meron pong magandang benepisyo kapag tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Because of ba? Now, ano nga ba yun? Sabi niya rito, now, if we are children, then we are heirs of God, and co-heirs with Christ, if indeed we share in His suffering in order that we may also share in His glory. So, ibig sabihin, tayo po ngayon ay binigyan ng karapatan ng ating pong Diyos na maging anak ng Diyos, and then tayo po ay anong tawag dyan? Tagapagmana ng ating pong Diyos. Ang hirap lang dahil maraming Kristiyanong hindi po alam ito. So, next slide. Kilala niyo po ba yung unahin po natin si Princess Sarah. Ayan. Alam po ba yun ng mga kabataan niya yan? Yung istorya ni Princess Sarah? Hindi, alam. Ang mga nakakaalam po niyan, yung si Sister Jessica, si Ate Cecil, mga may edad. Panahon po nila yan. Si Princess Sarah po, siya po yung parang hindi niya alam kung yung mga magulang niya yung malis, hindi niya alam na siya pala ay nawawalang prinsesa. So maraming Kristiyano, ang palagay po natin sa ating mga sarili ay ganito na lang buhay ko, ay ito lang talaga ang buhay ko. Pero hindi po natin naiintindihan yung kung ano talaga tayo sa harapan po ng Diyos. Ito ba pong isa, the lost son sa billionaire, binubuli po siya sa school. Ngayon, dahil parang simple lang naman, binubuli po siya sa school, at di nila alam na ang taong ito, nalaman ng mga kaklase niya na siya pala ay anak ng billionaire. At after na malaman ng mga klase niya na anak siya ng billionaire, di na po siya binubuli sa school because ginagalang siya dahil isa po siya sa pinakamayaman sa buong
school po nila. Now, paano na lang po kung sabihin ko po sa inyo na hindi ka dapat bulihin ng ibang tao dahil ikaw po ay anak ng Diyos. Hindi ka po anak ng mayor, hindi ka po anak ng congressman, hindi ka po anak ng presidente. Ang nagmamay-ari po sa iyo, ang tatay po natin, ay walang iba kundi ang lumikha ng langit, ng lupa. Walang iba kundi ang ating Diyos. Ngayon, problem is, next slide please. Sabi ito, dear friends, now we are children of God. And what will be has not yet been made known, but we know that when He appears, we shall be like Him. Sa ngayon, hindi pa nahahayag yung pagiging anak po natin ng Diyos, pero pag dumating po yung araw, na dumating ang ating Panginoong Hesus, tayo po talaga ay makikilala bilang mga anak ng ating pong Diyos. Susunod na slide ay ito po yung sermon outline natin sa Gabriel. Tatlo yan. As a child of God, are you convincing? As a child of God, what will God expect from you? As a child of God, what will you do? Now, as a child of God, are you convincing? Talaga bang kumbinsido ka na anak ka ba ng Diyos? Ano ba? Parang hindi naman pastor eh. Kasi kung anak ako ng Diyos, bakit ganito yung trabaho ko? Kung anak ako ng Diyos, bakit naghihirap ako? Kung anak ako ng Diyos, bakit ganito ang kalagayan ko? Marami sa atin na hindi kumbinsado na anak talaga tayo ng Diyos. Amin po ba? May kausap po ba ako? Meron pong doubted question sa susunod na slide na makikita po natin. I am worthy to be called child of God. I am enough to be called, or I am really a child of God. There is a doubted question na naglalaro po sa ating isipan, kulang ng cue. Pero yan po ang mostly nangyayari po sa ibang tao. Doubted tayo na, totoo ba talaga anak ko ng Diyos? And I am really a child of God. Now, sa susunod na slide, ay makikita po natin yung the strongest animal. Paa po yan, elepante. Ang isa pong elepante, pag bata pa po siya, tinalian ang paa niya. Pag lumaki po siya na napakalaki niya, lagpas pa rito. Kahit sobrang lakas niya, hindi niya kayang bunutin yung puno. But the truth is, kaya niyang bunutin yung puno na yon. Pero dahil yan ang nakasanayan niya, hindi niya kayang bunutin. Kahit gusto niya yung pinakamalakas. Ano ang gusto mong tukuyin, Pastor? Ang gusto mong tukuyin ay ganito. Namulat tayo na tayo ay mahina. Namulat tayo na expect tayo ng kaaway. Namulat tayo na makasalanan tayo. Namulat tayo na wala tayong magagawa. Pero hindi po natin alam na ikaw pala ay malakas at ikaw pala ay anak ng Diyos. Ngayon, there is a possibility na po pwedeng gawin natin ang lahat ng bagay dahil tatay natin ang Panginoon. Pero hindi po natin nagawa dahil nakatali pa rin po tayo sa nakaraan. Ngayon, ay bubuksan ng Panginoon ang kaisipan natin at imumulat ang kaisipan natin, you are not weak. Ibig sabihin, you are strong. Palakpakan po muna natin ang Lord. Now, magbibigay lang po ako ng biblical proofs na tayo po ay talagang mga anak ng Diyos. The first one, ang sinasabi po ng Romans, chapter 8, verse 15. But you receive the spirit of sonship. Yan po ang sabi ni Paul. Pangalawa, ang sabi po ni John, dear friends, now we are children of God. Pangatlo po, ang sinasabi po ni Peter, as obedient children, ang sabi po ng Panginoon, ni Jesus, He gave the right to become children of God. Pagdating po sa biblical proof, you are a children or we are a children of God.
Mga anak po talaga tayo ng Panginoon. Sa susunod na slide, ito po yung ayaw ng demonyo na malaman mo na ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw sa upa. The devil doesn't want you to know that we are children of God. Ayaw ng demonyo. Kaya nga minsan, ang ginagawa niya, Hinatakpan niya tayo ng mga problema, ng mga kung ano-ano pa, para hindi mo makita na ikaw ay anak ng Diyos. Next slide. If we understand that we are children of God, we will know that the devil has no right or power in us. We will know that we have the power or authority to trample snake and scorpion. And lastly, ito po yung maganda. Sa susunod na slide ay ganito. We will know that if we call in the name of the Lord, the Father will answer. Halimbawa na lang, yung dalawang kabataan na nasa unahan. Pag tumawag ka ng, Ma! Pahingin ng 500 pamasahe. Kung tatawag ka sa ibang tao, sasagot ba sila? Bibigyan ka ba ng 500? Hindi, di ba? Pero kapag mama mo at papa mo, Ma, pahingin naman ng 500. Pahingin naman po ng 100. Pahingin naman po ng Starbucks. Pahingin naman po ng pangganito. Starbucks. Then the Lord will answer. And I tell you the truth, dahil tayo po ay mga anak ng Panginoon, pag tumawag ka sa Kanya, alam mo na sasagot po yung Diyos. Gusto ba ako? So, ibig sabihin, we are confident na kapag tayo tumawag sa Panginoon, sasagot ang Panginoon. Yan ang isa sa mga benepisyo. At kapag tumawag ka sa Panginoon, sasagot po ang Panginoon. At maraming beses ko na pong napatunayan na sumagot ang Panginoon sa tawag ko. Nagsumbong ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ganito ang ginagawa nila sa akin. And then the Lord responds. Alam ko ang boses ng Panginoon mo. Alam ko ang boses ng Panginoon. Alam mo kung ano ang boses ng Diyos. Alam mo, dapat bilang mga anak ng Diyos, ang boses ng Panginoon. Maliban na lang kung hindi mo siya kaano-ano. Pero kung tatay mo ang Diyos, alam mo kung ano ang ginagawa niya, alam mo kung ano ang plano niya, alam mo exactly kung boses niya. Ikaw sa plano? Now, as a child of God, what will God expect from you? Ngayon, kumbinsido na ba kayo na kayo ay mga anak ng Diyos? Amen. Palakpakan natin ang Lord. Now, ano naman ang aasahan ng Panginoon sa iyo? Ito yung biblical na nakasulat kung ano ang aasahan ng Panginoon sa atin. Sabi rito, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. May kasawa ba ako? Kaya nga, ang sabi nila kanina, may problema, may pagsubok, may ganito, may hinaharap tayo kung ano ng sitwasyon. Ang ina-expect ng Panginoon sa atin, we are an overcomer. May kasaba? Ibig sabihin, hindi ka magpapatalo doon sa sitwasyon or sa problema mo kasi ina-expect ng Panginoon, yes, there is a problem, pero ina-expect ng Panginoon, you are above the problem. Why? You are the son of, we are the children of God. We are an overcomer. Kaya nga sabi ng John, you their children are from God and have overcome them. Because the one who is in you is greater than one is in the world. Ibig sabihin, si Lucifer kung tinutukoy yan, na greater, or the one who is in you is greater than
The one who is in this world. Meron pong the one who is in this world, pero tayo sabi ng Panginoon dito, the one who is in you is greater than the one. Ibig sabihin, nag-i-expect ang Panginoon na malalagpasan natin ang anumang sitwasyon kahit sa taas pa yan dahil ang Panginoong Diyos nating makapangyarihan sa lahat ay nasa atin. Sabihin mo nga, nasa sa iyo. Alam niyo ba na may plano ang Diyos sa inyo? Kung paano ang tatay niyo o mga magulang po ninyo ay may plano sa inyo, ang Diyos din po ay may plano po sa atin. Ngayon, ang sabi rito, everyone born of God overcomes the world. So, ibig sabihin, sabi niya overcome the world, even our faith. Kahit po yung ating pong pananampalataya na naghihingalo. O pwede ba, pastor, na yung pananampalataya natin naghihingalo? Yes. Pero anong sabi niyan? Kailangan ma-overcome mo ang iyong faith. Ang pananampalataya, kailangan ma-overcome mo yan. So, hindi ka talunan. Kundi nag-i-expect ang Panginoon na mai-overcome po natin lahat ng sitwasyon po natin sa buhay. God will expect from you. At ang unang-una dyan, kailangan ikaw na anak ng Diyos, dapat overcome ka. Pangalawa, totally, na ma-encourage kayo nito dahil marami pong Christian na mga anak ng Diyos bumibitaw at sumusuko sa kanilang pananampalataya sa Panginoon. Pero sabihin mo nga sa katabi mo, hindi, ikaw yun. Next slide. The next slide. And now their children. Anong sabi? Continue in Him, so that when He appears, we will be confident and ashamed before Him at His coming. Nag-e-expect ang Panginoon na tayo po ay magpatuloy sa Kanya. Kaya nga, nung napag-aaralan ko ito, sabi ko, lahat ng bagay na isulat ng Panginoon dito ay para tayo na mga anak ng Diyos ay maging overcomer. Pangalawa, ay magpatuloy sa Kanya, sa hirap at ginhawa. Di ba? Kahit anong mangyari, magpapatuloy po tayo sa Kanya. Ngayon, ang tanong kayo ganito, kaya mo bang magpatuloy sa Kanya? Minsan na ganito, ang mga anak, pinapabayaan, nabawa, baby boy, tinuturuan siya na lumakad. Alam niyo ba minsan na pinapabayaan siya ng Lord? Hindi, maglakad ka lang yung anak, lakad siya. Dadapak, basag yung muso. Diba? Minsan, inaalaw ng Lord na mabasag yung muso mo. Tayo! Gaganon nga, tayo! Lakad! Kung tatayo ka na naman, huwag kang iyak-iyak. Lakad! O, ganon minsan ang pagtuturo ng Panginoon. Na minsan, ang akala natin kapag nasubasog tayo o naumpog yung ulo natin, pinapabayaan tayo na Panginoon. No, hindi. Tinuturuan tayo na maging matatag or tumibay ang ating mga tuhod nang sa ganon makapagpatuloy po tayo sa Kanya. Amen po ba? Kaya nga, huwag mong isipin na sinusubo ka ng Panginoon. No, tinuturuan ka ng Panginoon. Ano ba? Kaya nga, pag naglalakad ka, sige na, lakad. Kung natumba na, bupasag yung ulo. Hindi naman, sugat lang. Pero tinin niyo yung ginagawa ng Panginoon. Sige, tayo natin. Naalalayan pa rin po tayo. But behind that is the Lord na nakatingin pa rin naman. Lapan na natin ang Lord. Sabihin mo nga, nakatingin ang Diyos sa iyo. Hindi ka pinapabayaan. Tinuturuan ka na. Amen? O, ito pa yung na-expect ng Panginoon sa iyo. Sabi yan, as of the obedient children, do not conform to the evil desire you have when you live in the ignorance. But just as He who called you is holy, so be holy in all you do.
For it is written, be holy because I am holy. Ang sabi ng Panginoon, do not conform to the evil desire you had when you live in ignorance. Sa ibang translation po, do not conform to the pattern of this world. Wag po natin tayo gumawa ng masama. Okay? Okay, ang sabi pa ng 1 John chapter 3 verse 9 ay ganito. No one who is born of God will continue to sin. Alright. Because God said, remain in Him. He cannot go on sinning because He has been born of God. Hindi po ako may sabi niya, kundi ang salita po ng Diyos na dapat sa mga anak ng Diyos, tayo ay nagpapatuloy sa paggawa po ng mabuti at hindi po sa pagkakasala. Huwag niya ako tingnan ng ganyan. Pastor, hindi na ba ako magkakasala? Nagkakasala ka pa rin naman. Pero ang tinutukoy ko ay ito, huwag mong adyain or huwag mong sagarin ang tatay mong sa langit dahil ang sabi ng Biblia, ang tatay mo ay merong pamalo din na kapag ikaw ay gumawa ng minsan ganun ginagawa ng Lord. Pinapalo po tayo sa kwarto para hindi po tayo gumawa ng masama dahil ayaw ng Panginoon ng masama. Why? Because God is holy. Palapakan po natin ang Lord. Pangalawa, sa next slide, 1 John chapter 3 verse 10. Anyone, ang binasa ko na lang yung kulay blue, anyone who does not do what is right is not a child of God. Huh? Nor is anyone who does not love his brothers or brother. Anyone who does not do what is right is not a child of God. Kung tayo na mga anak ng Diyos ay hindi gumagawa ng tama, hindi tayo mga anak ng Diyos. Kaya nga, nag-i-expect ang Panginoon na tayo ay gumagawa ng gano'n. Ano sabi niya? Anyone who does not love his brother ay hindi mo. No choice. Kahit matigas ang ulo ng kapatid mo o ng anak mo, may nakating, kahit matigas ang ulo niyan, wala kang choice kundi mahalin siya. Amen ba? May pasok po ba ako? Gusto niyo po mag-aral? Hindi po ito galing sa akin, kundi sa salita ng Panginoon. So anyone who does not do what is right, kasalanan din pala, kapag ang mabuti ay hindi mo ginawa. So kailangan po, gumawa po tayo ng mabuti sa ating pong kapwa. Lalong-lalo na sa iyong kapatid sa Panginoon. Amen ba? Next slide. Dear children, let us not love with words or tongues, but with action and truth. Hindi mo pwede sabihin na, I love you, mahal kita, I need your love, but I need cash or bigas. Hindi naman sa nanghingi ako sa inyo ng bigas. Actually, mas maganda po na alam natin kung exactly kung sino dapat po natin tulungan or i-priority. Kasi ang pagpapakita ng halimbawa na walang ulam si tatay mo. Gano'n na lang punta mo siya sa bahay. Ay, meron ako ditong dilis, baka pupinig sa inyo na lang. Kasi, bumabahan ng dilis sa bahay, mga tuyo. Di ba? Ibinibigay ko lang sa inyo ng kakaperanggot na to. O kaya kung ano po yung bumabaha doon sa inyong tahanan, i-share nyo naman ang blessing. Amen ba? Sabi, minsan ito po yung, ako lang naman. Kung ano po yung mga bagay na gamit sa bahay, na hindi na akong pakinabang, ialis mo na. May kaso ba? Kasi hindi papalitan ng Panginoon yan hanggat nandulo yan. Kung ayaw mo na, mga bagay na yan, ibigay mo na sa iba na nangangailangan ng mga bagay na yan dahil papalitan niya ng Panginoon na mas maganda. Di ba?
pagka halimbawa, nakikita kong luma na yung, ito, no? Sabi ng Stella, bumili tayo ng washing machine. Tapos, yung luma mong washing machine, maganda ka, medyo bago pa naman. Kaso parang old model yung spin lang. Kasi yung binili niya, yung automatic na pag sinalang mo, sampay na lang, okay na. Wala ka ng problema. Kahit nakalagay pa kung saan niya nakalagay. Automatic washing. Sabi ko, masisira lang yan. Ibigay mo na. So, yung binigyan, walang washing machine. Grabe po, salamat sa amin. Pastor, maraming salamat po sa washing machine. O di ba, nasiyahan yung kapitbahay mo, yung kapatid mo. Di ba? Kesa naman nandun lang yan, masisira yan, hindi mo magamit. Mas maganda, ibigay mo na yan. Kaysa, meron ka naman yan, hindi mo naman nagagamit. Tingnan mo ngayon, ito po yung ano ko sa buhay. Pagka may gusto kong bilhin na mas maganda, na ibibigay naman sa iyo ng Panginoon, yung luma mo ibigay mo. Doon sa mga nangangailangan. Halapakan po natin ang Panginoon. Okay ba ba kayo? Ayan. Ito yung skyward na to, ayan. Napakinabangan din dito sa church. Ngayon, pinalitan ng Panginoon ng mas malaki, 69 inches ang mahal, hindi ng Panginoon. Diba? Kasi hindi pa palitan ng Panginoon kung hindi mo ibigay. Ibigay mo. Subukan mo lang. Papalitan ng Panginoon. Huwag lang yung asawa mo ibigay, ha? Hindi pa yun. Mga gamit lang sa bahay ang sinasabi ko. Huwag yung minamahal mo sa buhay. Okay, tuloy tayo. As a child of God, what will you do? Kanina, ang sinabi ko sa inyo, what will God expect from you? Ngayon, as a child of God, ano naman ang gagawin natin? Kasi, kung alam na natin na kung binsina tayo na anak tayo ng Panginoon, ano ang gagawin mo bilang mga anak ng Diyos? Meron po sinasabi ang Biblia. Ang sabi ito, imitate the Father. The word imitate ay gayahin po natin yung tatay po natin, yung karakter niya, pangalawa yung passion niya. Unang-una, doon sa karakter, God is a gracious, merciful, loving kindness. Kanina sinabi ko na sa inyo yan, na ito yung ugali ng Panginoon. He is gracious. Gracious po siya. Merciful po siya. Loving kindness. At ayaw niya ng kasalanan. Sana ganoon din po tayo, no? Na ginagaya po natin ang tatay po natin, yung karakter ng tatay natin, na ayaw niya ng masama, ayaw niya ng hindi nagpapatawad, ayaw niya ng walang habag. Ikaw mo ba ako? Ibig sabihin, kung halimbawa, meron sa inyo na nasaktan kayo na until now, hindi pa rin kayo nagpapatawad. Wala kang choice. Ikaw ba ako? Halimbawa, binuli ka sa school. Ngayon, tinandaan mo yung mukha, pati yung face mo. Umanda ka. Gagantihan kita. No choice. Why? God is a gracious, God is a merciful, God is a loving kindness. Nang ibig sabihin, sabi ng Panginoon, pag ginawan ka ng masama, gawan mo ng mabuti ang gumagawa ng masama sa iyo. Kahit gigil na gigil ka na. Kahit nanggagalitin na yung... Pero wala kang choice, kundi mahalin pa rin sila. Ano ang sabi ng Biblia? Nakikilala kayo ng mga alagad ko kapag lumalabas sa inyo ang pag-ibig. Ikaw sa ba? Kaya minsan, ang pinaka na-abuse na relihiyon sa balat ng lupa ay yung mga disciple ng Panginoon o yung mga tagasunod ng ating Panginoon. Kasi alam nila, dito kahit sa palibot, hindi dalatin. Diba? Kasi sabi ng Biblia ay ganito, ang hirap lang tanggapin, ano? Kapag sinumpal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Kapag ginagawang damit mo, ibigay mo pa pati yung... Ang hirap intindihin ng Lord. Ang gusto nito ko yun ang Panginoon ay ganito. Kailangan mo talagang ipakita na ikaw ay mabait. Amen mo ba? Palapakan pa muna natin.
Lastly, ay ito. Yung passion niya. Ang sabi nito, to save humanity and to save the lost. Ang passion ng Lord, alam niyo ba, ay kaluluwa. Tanong, ilang upuan ang bakante ngayon? 50. Ang sabi ng pinag-aaralan natin, imitate the Father, His character, and His passion. Ang passion ng Panginoon na ito, to save humanity. Sana, ganon din po tayo ng mga anak ng Diyos, meron din concern doon sa humanity. Alam mo ba na kapag ang kapitbahay mo o kaibigan mo na namatay na walang Kristo, diretso na impyerno? And that's true. Pero ito yung maganda, no? Kapag sila nakakilala sa Panginoon, sila ay ililigtas ng Diyos. Sila ay makakatanggap ng regalo mula sa Panginoon. Sila ay pagpapalain ng Panginoon. And then, sila ay magiging mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Conclusion. Be a child of God. Maging anak po tayo ng ating Panginoon. Actually, gusto ko nga sanang i-continue ito kasi part 1 pa lang po ito. Meron pang part 2. So, abangan nyo, pagbalik rito. pagbalik ko rin abangan nyo. Kasi, napakaganda po ng part 2. Hopefully, na tayo po ay alam na natin na kung bisido na kayo ng mga anak na kayo ng Panginoon at nag-expect ang Panginoon sa inyo, and then, I know na meron din kayong gagawin bilang mga anak po ng Panginoon. Tayo pong lahat ay lumayo. Kailangan po nating i-claim o tanggapin talaga sa ating mga sarili. Anak ka ng Diyos. Hindi po tayo anak ng tatay po natin. Yes, naman anak po tayo ng tatay po natin. Pero, anak po tayo ng tayo. Pwede ka nating awitan ng Lord? Kami ay binigyan mo ng pribilehyo. Tawagin ka namin Ama. Lord, you are indeed, you are our Father. Panginoon, sa mga oras na ito, inihihingi po namin ng tawad ang amin pong mga pagkukulang na hindi ka namin, Panginoon, nabigyan ng mataas na parangal sa aming pong mga buhay. Lord, we claim as we are a children of God. Inaangkin po namin, we are convincing, Lord, na kami ay mga anak ng Diyos. That's what we tell you, Lord. Yan po ang sinabi mo sa amin, Panginoon. At Panginoon, bayaan mo, Panginoon, na mga anak mo na nandito ay maging overcomer, magpatuloy po sa inyo. At Panginoon, gayahin ka po namin. Salamat sa mga salita mo na aming napag-aralan. Magpapatuloy po kami, Panginoon, at magsusumikap po kami, Panginoon, na gawin ang mga bagay na pinapagawa mo sa amin. Slave ng demonyo, wala na pong pali ang mga paa natin. Dahil dumating ang Panginoong sa atin, kinalagan niya na po tayo. Malaya po tayo na gawin ang kalooban ng Panginoon at malaya po tayo na parangalan ng Panginoon sa ating mga. We are no longer slave. Amen. Hindi po tayo pag-aari ng demonyo. Hindi tayo po pwedeng udyugan ng kaaway. Meron po tayong freedom to choice. Mga kapatid sa Panginoon, use your freedom para gawin ang mga pinapagawa ng Panginoon at gawin natin ang kalooban ng Panginoon. Amen. Now, pwede ko bang ipanalangin ang mga anak ng Diyos? Taas ang iyong kamay. Father, I ask in the name of Jesus Christ of Nazareth. Ang sabi mo, to those who believe, to
to those who receive in His name, He became the children of God. And I pray, Lord, na tumanggap sa iyong pangalan, Panginoon, ay pinagkakalooban mo ng kapangyarihan na galing po sa inyo. Hindi po kami mahina. We are an overcomer. We are powerful. Why? Because greater is He that is in us than He that is in this world. Panginoon, I pray, Lord, na magpatuloy ang iyong mga anak na gawin ang kalooban po ninyo. I pray in the name of Jesus. I pray for the power of the Holy Ghost, Panginoon, na dumating sa kanila. And I pray, O God, for more soul to come in the name of Jesus. Hindi kami mahina, kami ay malakas. Hindi kami nampa, kami ay pinagpala. Shakataramakande. O God, may tulong kami galing sa langit. Merong kapangyarihan, divine power galing sa langit. At Lord, Ikaw ang nakaluklok sa trono. We call upon You. Ang sabi mo, Panginoon, when You call the Father, and we call in His name, the Father will answer. Kaya naman, Panginoon, I ask for the favor sa mga anak mo, Lord. I ask for the favor. I ask for the open doors. I ask for the floodgates of heaven. In the name of Jesus. You are no longer a slave. You are a child of God. Lord, nagising po ang aming kamalayan. Salamat, Panginoon, sa masaganang salita na amin pong napakinggan. Panginoon, na nagbukas sa aming isipan, we are no longer slave. We are children of God. Kaya naman, Panginoon, kami, Panginoon, ay magpapatuloy. Kami ay patuloy, Panginoon, nakikilalanin ka namin, Ama. At Panginoon, salamat dahil hindi naman pala nawala ang isipan mo, niyang mata mo para sa amin. Salamat, Panginoon, meron kang ginawa sa mga anak mo na nandito at meron pang gagawin pa more sa kaharian. Thank you, Lord. Ipinagkakatiwala kang yung gawain, yung mga anak, sa iyong mga kamay. At nagre-release ko ako sa kanila ng pagpapala, Panginoon. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa pagkakas na tinawag kami na anak. Lord God, despite the Lord na nakasalanan kami, Lord. Salamat sa Pedro at salamat kami, Lord, sa magpatuloy kami, Lord God, sa pagtutulog, Lord. Salamat, Lord. We are no longer slave, Lord. Dahil nagapagkano mo kami, Lord God, ng kaharian ng tao, Lord God. Salamat, Lord. At dahil sa iyo, Lord God, maraming salamat sa hindi ko nagagayang na inisang ka, nanarin po namin, Lord, na problema sa puso namin ang mga salitang bitawan niya, Lord God. At salamat din po, Lord, sa pagsama ng banal ng Espiritu mula pa kanina, Lord God. Ang gaway nito, Lord God, hanggang sa matapos, Lord God. Salamat, bless mo ang worship team, bless mo ang buong congregation at sumayo, Lord God. At dahil Lord, maraming salamat sa pagpapala, Lord God.
ng kalakasan, kapusugan, Lord God, ng kagalingan, ng physical na katawan. Salamat, Lord. At dalahin po namin, Lord, na tinatahan namin mga aming mga tithes and offering. Lord God, nakasulat na, Lord. Lord God, ang kanyang mga prayers, we pray, Lord God, na ito, Lord God, ang kanilang mga pangkailangan. In Jesus' name, dalahin po namin, Lord, na magamit ito sa ikalalagan ng kanyang salita dito sa bayan ng San Mateo, Lord God. Salamat po, Lord. God be the glory. In Jesus' name, amen. Hey, Pastor. Na-bless ulit. Nangingi pa si Pastora Jackie. Kasi yung nanay pala ni Char, nilabasan ng mga bubo dito. Ay, wala po. Ano? Sige po, sige po. Yung